Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa ika-4 na araw ng COC filing, ilang pambato ng administrasyon na galing sa mga political dynasties laban sa oposisyong gusto itong tuldukan. Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes at Janet Lim Napoles pinawalang sala sa kasong pandarambong kaugnay ng pork barrel scam. Ang leksyon sa isang prinsipal na sa kulungan ng bagsak matapos sumunong halayin ang 4 na estudyante sa Quezon City. 3 magnanakaw sinubukang pumasok sa loob ng isang bahay pero hindi sila umubra sa nag-iisang babae. Pakinggan ang bagong trending na version ng kantang What Was I Made For ni Billie Eilish. At are you ready for the BEST comeback concert ng K-pop legends at 21? Umarangkada na! Isang dekadang ginugol ng korte sa kontrobersyal na pork barrel scam at ngayong araw tuloy ang pinawalang sala sa kasong pandarambong sina Juan Ponce Enrile, kanyang chief of staff si Gigi Reyes at si Janet Lim Napoles. Base sa mga naging paglilitis, hindi raw napatunayang may sabwatan ang 3. Pero si Napoles mananatili pa rin sa kulungan. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. God is good. Thank you. Thank you. Sa lahat ng nagdasal, thank you very much. Walang humpay ang pasasalamat ni Janet Lim Napoles ang tinaguriang Pork Barrel Queen dahil matapos ang 10 taon, tuluyan na silang pinawalang sala ng Sandigan Bayan kasama si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at dating staff nitong si Gigi Reyes. Para ito sa kasong plunder kaugnay sa mahigit 172 million pesos na umano'y pork barrel scam. Sa promulgation kanina, sinabi ni Enrile, I knew all along that I'll be acquitted because I've not done anything. si Enrile ang ikatlo at huling senador na napawalang sala matapos akusahang tumanggap ng kickback galing sa pork barrel. Una na kasing na-acquit noon sina Senator Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Sa pork barrel scam, inilalaan ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga mambabatas sa peking non-government organizations ni Janet Lim Napoles para makatanggap ng kickback. Pero base sa desisyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division na bigo ang prosekusyon na patunayang may sabwatan sina Enrile at Napoles. Kulang din daw ang detalye sa mga salaysay at dokumento ng mga testigo para patunayang tumanggap nga ng mahigit 46 million pesos sina Enrile at Reyes galing kay Napoles. Sa ilalim ng batas, kailangang hindi rin bababa sa 50 million pesos ang nakulimbat para makasuhan ng plunder. Pinasasalamatan ko yung mga magistrado for rendering justice to all of us. And I hope that the people who filed those cases against us will examine their conscience. Hindi naman nagpaunlak pa ng panayam si Reyes. Dahil naman na-acquit na, inalis na rin ang whole departure order laban kina Enrile, Reyes at Napoles. Pero si Napoles nakakulong pa rin dahil may mga nauna na siyang conviction kaugnay ng pork barrel scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tutundukan daw ng mga pambato ng Makabayan Bloc o Makabayan Coalition ang political dynasty sa Senado. Sa kabila niyan, naghain ng kandidatura ang ilang pambato ng administrasyon na galing sa mga kilalang political clans. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kasama ang kanyang ama na si dating Senate President Manny Villar at kapatid na si Senator Mark, naghain kanina ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador si Las Piñas Representative Camille Villar. Sakaling manalo,
Pang-apat ng senador si Camille sa pamilya Villar, pero siya ang unang millennial. I think what's very important here is that, to remember here is that we were all elected officials. My father, my mother, and my brother. Gusto lang po namin ay makatulong sa nakakarami. Naghain na rin ng kanyang COC si outgoing Makati Mayor Abby Binay na mula rin sa kilalang political family. Sakaling manalo, makakatrabaho niya sa Senado si Senator Alan Peter Cayetano. May tensyon ng mga Binet Cayetano dahil sa 10 Embo Barangay na dating sakop ng Makati City pero ngayon nasa Taguig na. Ayos lang ba kay Abby na makatrabaho si Alan? The answer to that question is, we will cross the bridge when we get there. Bukod sa nakaupong si Senator Raffy Tulfo, posible na rin niyang makasama sa Senado ang mga kapatid niyang kakandidato, sina Ben at Erwin. Sa one-on-one interview ng Frontline Pilipinas anchor na si Cheryl Cosim kay Erwin, natanong siya kung anong tingin niya sa posibilidad ng 3 Tulfo sa Senado. Kung gusto ng tao na 2 Tulfos, 3 Tulfos sa Senate, then don't so be it. Kaya yung mga nagsasabi, dynasty na yan, Tulfo, ang dami na nila. Let the people decide. Sa linggo, maghahain ng kanyang COC si Erwin habang si Ben ay bukas daw. Sa kabilang banda, meron namang mga gusto ng tuldukan ng political dynasty, gaya ng 11 pambato sa Senado ng Makabayan Coalition. I think yung pagbalik ng Marcos sa pwesto ay nagsilbing malaking aral sa ating mamamayan na itong mga political dynasties na ito, kapag hindi mo talaga tinigil, hindi mo winakasan, babalik at babalik. Si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman, bubuwagin ng confidential funds kapag nanalo siyang senador. Pagbabawal po natin ang confidential funds. Bawal po ang pusit kapag ako po ay naging senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mainit ang tapatan sa mga lokal na posisyon. Kabilang dyan ang banggaan ni Luis Manzano at Dodo Mandanas sa Batangas. Habang sa Naga City, kakandidatong mayor si dating Vice President Leni Robredo. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ito ang Team Naga, grupong binuo ni dating Vice President Leni Robredo na kakandidato ngayong alkalde ng Naga City, Camarines Sur. Ang 10 konsehal ni Robredo, 5 incumbent at 5 baguhan. Papatunayan daw nilang aangat ang buhay kapag tapat ang mga namumuno. Pag malinis yung pamamahala, magta-translate ito sa better services to the people. Excited ako with the team, mag-innovate ng programs na replicable all over the country. Kamakailan lang, laman ng mga balita ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa bahay ni Robredo, bagay na inalmahan ni dating Senator Sonny Trillanes. Alam natin na for a very long time talagang nilalabanan na ni Senator Trillanes yung Duterte. At naiintindihan ko where he's coming from. Medyo nag-react lang ako dun sa isang statement niya na sinasabi niya na alam ko na beforehand. In fact, naglinis ako ng bahay namin. Kasi alam ko na beforehand na bibisitahin ako. Hindi yun totoo. Kaya nga sinasabi ko na okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. Speaking of Dutertes, inaabangan pa rin ngayon ang kanilang magiging galaw sa Davao City. Si kapangyarihan ni dating Governor Pride Henry Teves. Naghain siya ng Certificate of Candidacy bilang Governor ng Negros Oriental sa ilalim ng Liberal Party. Balak namang tapatan ng independent candidate na si Valeriano Ginco, 67 years old at isang retiradong seaman ang matagal ng panunungkulan ni Governor Gwen Garcia ng Cebu. Heto pang tapatan sa isa pang vote-rich province, ang Batangas. Tatakbong Vice Governor ang kasalukuyang Governor na si Dodo Mandanas at makakalaban niya ang aktor na si Luis Manzano. Ayon naman kay Mandanas, hindi siya kinakabahan kay Manzano dahil alam niya raw ang pangangailangan ng tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Politika ang isa sa mga tinitingnan motibo sa pananambang sa isang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa Bulacan. Patay siya at ang kanyang driver nang ratrate ng kanilang sinasakyan. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang dumaan ang SUV na ito sa Barangay Ligas, Malolos, Bulacan. Sakay niya ng Provincial Board Member
at presidente ng Provincial Association of Barangay Captains na si Ramil Capistrano. Pagdating sa dulo, napahinto ang SUV at nagtakbuhan ang ilang residente. Hindi na nahagip sa CCTV pero pinagbabaril na pala noon ang SUV. Patay sa pananambang si Capistrano at ang driver niya. Nakababa naman sa SUV at nakatakbo ang dalawa pa nilang kasama. Base sa investigasyon, pauwi na ang mga biktima mula sa sesyon ng sangguniang panlalawigan nang tambangan sila ng di pa nakikilalang gunman. Sinubukan pa ng driver ng SUV na takasan ang namamaril at umatras kaya nabangga nito ang isang e-trike. Sumalpok din ang SUV sa isang junk shop. Muntik pang madamay ang ilang residente. Mabilis din tumakas ang gunman matapos ang krimen. Nasa 50 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Karamihan din ang direksyon ng tama ng bala sa SUV sa unang bahagi ng sasakyan kung saan nakaupo si Capistrano. Pero blanco ang pamilya at mga kaibigan ni Capistrano sa motibo sa krimen. Tingin naman ng kaibigan ni Capistrano na si San Rafael Bulacan Mayor Mark Cholo Villalago na may kinalaman sa midterm election ang pananambang. Si Capistrano ang tumatayong campaign manager ni Villalago na tatakbong congressman ngayong eleksyon. Siya nagkasikaso lahat ng kampanya ko eh. Siyempre, panibagong umpisa kami. Dahil dyan, siya lahat ng kausap ng mga leaders ko. Parang siya yung lumalabas na campaign manager ko eh. Bumuo na ng Special Investigation Task Group Capistrano, ang Police Regional Office 3 na tututok sa pagpatay kay Capistrano. They are pursuing a very good lead right now and they are confident to say the least po na ma-identify po nila yung mga tao behind this murder po. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Quezon City, sa kulungan ng bagsak ng isang school principal dahil sa panggagahasa umano sa 4 na estudyante. Sa loob pa raw mismo ng kanyang opisina, hinalay ang mga biktima. Nagbabalik si Gary De Leon. Arestado ang 59 anyos na public school principal sa kanyang bahay sa Cainta, Rizal nitong Sabado. Inirereklamo siya ng pangahalay ng 4 na grade 10 student sa kanilang paaralan sa Quezon City. Ayon sa mga pulis, nangyari ang pangahalay sa opisina mismo ng principal noong araw ding yun. Base sa pag-iimbestiga namin, walang hindi school days to dahil Saturday siya. Pinatawag sila ng kanilang principal na may paggagawa sa kanila. Isa nga ay inutusan magluto, ang iba naman naglilinis ng mga personal na utos. Naitulak pa raw ng isa sa mga biktima ang principal bago tumakbo palabas ng opisina. Agad na inireport ang biktima ang insidente sa mga pulis. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang principal. Maharap siya sa kasong acts of lasciviousness. Nakipagpulong na ang School Division Office ng Quezon City sa pamilya ng mga bata. Sasailalim din ang mga biktima sa counseling. Kinundin na rin ng city government ng QC ang pangyayari at nangako na masusing investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kinansela ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni dating Bamban Mayor Alice Go. Yan ay matapos matuklasan ng NBI na nagtugma ang biometrics ni Go sa Chinese passport na Go Waping. Ayon sa DFA, ipapawalang bisa ang passport kung nakuha ito sa peking pamamaraan. Sa kabila nito, hindi raw mapipigilan ang paghahain ng Nigo ng Certificate of Candidacy para muling tumakbo bilang alkalde ng Bamban. Ayon sa kanyang abogado, wala pang desisyon tungkol sa petisyon para sa pagkansela ng kanyang birth certificate, pati na rin sa iba pang kaso. Para naman sa DOJ, walang karapatan si Go na tumakbo sa eleksyon. She is a Filipino. She is a Filipina. So, wala namang decisions ng courts as of now na hindi siya Pilipino. Kailangan niya tumakbo para ipakita niya talaga yung pagmamahal niya sa taong bayan. And she can try, but I wouldn't say it's her right because she's not Filipino and she bears falsified documents. If you try to present yourself as a Filipino, you better be a real Filipino. Susunod, 3 akyat bahay, walang napala nang makipagbuno sa isang babaeng sinubukan nilang nakawan. Mangingis
isdang nasagi patapos 46 na araw nagpalutang-lutang sa dagat, nakarecover at makakauwi na sa wakas. At Olivia Rodrigo nag-ikot sa Intramuros kasama ang kanyang boyfriend. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Habang tumatagal, mas lumalala ang mga pagsabog sa Lebanon at Israel. At habang tumatagal, mas lalo ring nagiging mahirap ang pagpapauwi sa mga kababayan natin sa Lebanon. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagliwanag ang kalangitan ng Beirut sa Lebanon kagabi. Sinundan niya ng sunod-sunod na malakas sa pagsabog. Sumabayan sa paglapag ng isang eroplano sa airport na syudad. Ang airstrikes ay pakawala ng Israel. Mga miyembro ng militanteng grupong Hezbollah ang kanilang punterya. Ang Hezbollah ang grupong binabakapan ng Iran na gumaganti rin ng missile attack sa Israel. Matapos atakihin ng Beirut, nagkasa ng ground assault ang Israel sa southern Lebanon. Gumanti naman ang Hezbollah sa Israel at tinarget ang Haifa City. Pero tinabla lang ng Israel Iron Dome na nagsisilbing shield para sa ere pa lang ay sinasalubong ng airstrike. Nababahala na riyan ang ating Department of Foreign Affairs. Nanawagan ng ahensya sa mga bansang sangkot sa kaguluhan na wag na itong palalain pa. Kasalukuyang nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Lebanon. Ibig sabihin, voluntaryo ang pagpapauwi sa mga Pinoy roon. 11,000 ang mga OFW sa Lebanon, pero nasa 500 pa lang ang gustong umuwi. Patuloy naman ang pagpapalika sa mga dayuhan sa Lebanon dahil sa tumitinding tensyon. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, pumalo na sa 2,000 ang nasawi matapos ang pag-atake ng Israel mula noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Matinding pinsalang iniwan ng bagyong Julian sa Batanes at Ilocos Norte. Maraming bahay at paaralan ang winasak ng baha at malakas na hangin. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakapanlulumo ang kinahinatnan ng bahay ni Mang Joel sa barangay Chanarian sa Basco, Batanes. Dahil sa pananalasa ng bagyong Julian, nagbagsakan ang mga yero, pati mga haliging kahoy. Nagkalat din ang mga dahon at sanga ng puno. Sinusubukan niyang itayo ang anumang ibinuwal ng bagyong Julian. Buti na lang kasi yung pinsan ko sa akin bayaw ko, kinuha ko para matulong. Kasi kung ako lang mag-isa, sobrang tagal po, baka di ko po matapos agad-agad. Aabutin siguro ako ng mga 1 linggo pa nito. Hindi rin nakaligtas ang Basco Central School sa hagupit ng bagyo. Tumambad ang mga nilipad na yero at nagbagsak ang kahoy. Sa tala ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa higit 7,000 pamilya ang apektado ng bagyo sa Batanes. Papalo sa higit 800 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga estruktura, habang higit 45 milyong piso naman sa agrikultura. Kanina, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Batanes kasama si Governor Marilu Cayco. Binigyan ang mga residente ng pagkain, bigas, relief packs, pati mga yero at kahoy na panggawa ng bahay. May 10,000 piso pa kada pamilya. Yung sa pag-rebuilding, dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talagang lalo na yung mga kahoy, yung mga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyong Julian sa Ilocos Norte. Ang Gabu Dike sa Lawag City, tuluyan ng bumigay. Nasa humigit kumulang 384 million pesos ang halaga ng pinsala sa estruktura sa Ilocos Norte, habang nasa 87 million pesos ang halagang nasira sa agrikultura. Personal ding binisita ng Pangulo ang Lawag City. Sumama siya sa aerial inspection para silipin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Agad niyang ipinag-utos ang pagsasaayos ng nasirang dike. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nakarecover at makakauwi na sa kanyang pamilya ang isang mangingisda na nakasurvive matapos mawala sa gitna ng dagat sa loob ng mahigit 1 buwan. Nagbabalik si Brian Basa.
Halos butot balat na nang masagip ang 50 anyos na si Robin Dehilio sa karagatang sakop ng Batanes. Siya ang mangingisdang nagpalutang-lutang sa dagat sakay ng bangka sa loob ng 46 na araw. Noong August 4, pumalaot siya mula Infanta, Quezon pero naubusan ng gasolina at napadpad sa Batanes hanggang nasagip noong September 19. Nabuhay sa laot si Dehilio dahil sa pagkain ng buko at isda at pag-inom ng tubig ulan. Nakaligtas din siya sa mga dumaang bagyo sa laot. 8 araw din siyang nanatili sa ospital sa Batanes para magpalakas bago inilipat sa DSWD facility. Doon siya nanatili ng 7 pang araw. At ngayon, handa nang umuwi sa kanilang probinsya sa Quezon ang mangingisdang survivor. Malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang katawan kumpara nung una siyang nasagi. Ayon sa Philippine Coast Guard ng Batanes, sinundo si Dehilio ng Infanta LGU kaninang umaga. Ngayong gabi siya nakatakdang dumating sa kanilang bayan. Ang nangyari kay Dehilio, patunay na saan man tayo tangayin ng agos, tayo pa rin ang sasagwan sa ating kinabukasan. Mula sa Basco, Batanes, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Isang bagong muka at mas bata ang susubok na maging kinatawan ng Las Piñas. Napa-A pa siya na maghain ng kandidatura. Yan, iba pang mga nag-file ng COC sa report ni Marian Enriquez. Nagtulong-tulong sa pagkatay ng baboy ang mga taga-suporta ng Partido Liberal sa Benguet kaninang umaga. Alay nila ito para gabayan ang kakandidato sa kanilang probinsya. Tradisyon mga kwa. Ito ang maganda sa tradisyon na to kasi meron itong naitutulong talaga. Kasi Diyos ang pinasasalamatan. Dinasala ng baboy sa kaniluto at pinagsaluhan. Sa seremonyang yan, hiningi ang suporta ng mga matatanda sa pagtakbong kongresista ni Vice Governor Erickson Tagel Felipe at sa kanyang line-up. Matapos ang ritual, sabay-sabay silang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa Comelec Benguet. Sa Las Piñas naman, dasal na halong determinasyon ang kinakapitan ng 28 years old na senior high school business teacher. Napa-A pa si Barry Tayam sa kanyang pagsabak sa pagkakongresista ng kanilang district. Independent siyang tatakbo at layo niyang putulin ang political dynasty sa Las Piñas. I think most of our politicians po, they're growing old na po, yung mga trapo or traditional politician and yung mga nasa political dynasty po na most likely sila rin po mag-anak ang tumatakbo pa ulit-ulit po. Matunog niyang makakalaban si Senator Cynthia Villar bagamat wala pang kumpirmasyon at ang isa pang ayaw sa dynasty na si Louie Redoble, isang abogado. Naghain na rin ang kanyang kandidatura si dating Court of Appeals Justice Ching Veloso bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Leyte. Makakatapat niya ang re-electionist at incumbent congressman na si Richard Gomez. Isa pang nag-file kanina ng COC ang nagbabalak magbalik kamara na si Egay Erice ng Caloocan. Sa ilalim din ng Liberal Party, nag-file ng kanyang COC si Attorney Kaka Bagao na kakandidato bilang kinatawan ng nag-iisang distrito ng Dinagat Islands. Sa party list naman, nais makapasok ng BBM o Bangon Bagong Minero kung saan first nominee nila si Attorney Buko de la Cruz. Susubukan ding makakuha ulit ng pwesto ng Gabriela Party List. First nominee ang dating Kabataan Party List Representative na si Sara Elago. Ipagpapatuloy namin ang pagsusulong ng mga batas para sa karapatan ng mga kababaihan at LGBT. Tulad ng Divorce Bill, SOGI SC Equality Bill, gayon din ang mga amyenda para palakasin ang anti-rape law at ang anti-vowsy law at ang pagtataguyod ng women's health at pagpapalakas ng pangkabuang public health care system. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz tonight na tayo. So Pinoy ang pag-iikot sa Intramuros ni film singer Olivia Rodrigo. Ayun siya, walang ganda nga. Maliit lang, no?
Extra sweet ang pagbisita niya sa Intramuros dahil kasama ni Olivia ang boyfriend niyang si Louie Partridge. Binisita rin nila ang historical landmark na Fort Santiago. Bukod dyan, nagbike din ang singer para kompleto ang kanyang Intramuros experience. Kahapon lang dumating sa Pilipinas si Olivia at agad siyang kumain ng halo-halo at nakipag-picture pa sa staff ng kainan. May driver's license ka man o wala, kung manonood ka bukas sa GOTS concert, maghanda na sa traffic papunta sa Philippine Arena sa Bulacan. Maagang abiso ng NLEX Corporations dumaan sa mga alternatibong ruta gaya ng Ciudad de Victoria exit. Eto pa, #Grammyfied ang ating nation's girl group na BINI. Na-feature sila sa listahan ng Grammys na 12 rising girl groups to know now. Sa article, dinescribe ng Grammys na ang BINI ang nangunguna sa P-pop revolution. Nabanggit din sa article na sila ang first Pinoy act na nakapasok sa Spotify's Top Artist Global Chart. Kaya hindi raw katakataka na sila ang nation's girl group. Pasok din sa listahan ng Grammys ang global pop group na Eunice. Member niya ng isa pang Pinay na si Alicia Parmisano. May init pa akong chika mamaya kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, 3 lalaking akyat bahay hindi umubra sa lakas ng isang babae sa India. At reunion concert ng K-pop girl group na 21, trending. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nanaigang lakas ng isang babae laban sa 3 lalaking magnanakaw sa India. Walang binatbata mga akyat bahay nang magtulakan sila ng babae. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa kuha ng CCTV nitong October 1, kitang nag-over the backhoe ang 3 lalaking nakatakip ang muka sa Amritsar, India. Balak nilang pagnakawan ng isang bahay. Pero naispatan agad sila ng babaeng nakatira at nagsisisigaw siya. Ang babae agad isinara ang pinto at buong lakas na nakipagtulakan sa 3 magnanakaw. Nang magkaroon ng pagkakataon na isara ng babae ang lock sa itaas at ibaba ng pintuan, nakatingin lang ang batang kasama niya sa loob ng bahay. Para tuluyang maisara ang pinto, buong lakas na hinila ng babae ang sofa. Iniharang niya ito sa pintuan. Pagkatapos, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag ng saklolo. Walang tigil din siya sa pagsigaw para maagaw ang atensyon ng mga kapitbahay. Sa huli, hindi kinaya ng 3 lalaking magnanakaw ang lakas ng nag-iisang babae. Umalis ang mga salarin bago pa man dumating ang mga otoridad. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Abangan, lalaki sa abroad ng loob ng bahay, hindi para magnakaw, kundi para maglinis at ipagluto ang may-ari nito. Ay, at sa mga team bahay, makijam sa dinagsang welcome back concert ng K-pop girl group na 21 sa Seoul, South Korea. Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kakaibang ginawa ng nanloob sa isang bahay sa bansang Wales. Hindi po siya nagnakaw, kundi naglinis at pinagluto pa ang may-ari.
Naaresto si Damian, 36 years old. Sa report ng international media, nagulat na lamang ang babaeng may-ari ng bahay nang tila na makeover ang kanyang tinitirhan. Iba na ang posisyon ng kanyang mga gamit. Pati ang kanyang mga labada, abay nakasampay na at tinapon na rin ang mga basura. Eto pa, inayos ni Damian ang mga grocery, nag-mop at nagluto pa para sa may-ari. Nag-iwan pa siya ng note na may nakasulat na, "Don't worry, be happy, eat up and scratch." Ayon pa sa report, nanloob ulit sa ibang bahay si Damian kung saan nakiligo siya. Dahil dyan, sinentensyahan siya kahapon ng halos 2 taong pagkakakulong. Depensa niya, wala siyang sariling bahay, kaya niya iyon nagawa. Sa K-drama world, usap-usapang makakasama ni Lee Jong-suk ang Korean superstar na si Moon Ga-young para sa isang serye. Ang title, Sochodong, na ipapalabas next year. Ayon sa agency ni Ga-young, kinoconsider niya ngayon na kunin ang offer para rito. Matapat at makatarungang abogado ang magiging role niya sa serye. Last September lang nang mapabalitang si Jong-suk ang bibida rito bilang isang ring lawyer. Huling bumida si Jong-suk sa seryeng The Big Mouth. Ang Netflix rom-com drama na The Interest of Love naman ang huling big series ni Ga-young. Blackjacks, the long wait is over. Nag-comeback concert ngayong gabi ang K-pop legend na 2NE1. Bigay na bigay sa pagkanta ng iconic song nilang I Don't Care, sina CL, Bom, Minzy at Dara. Kuha yan sa kanilang first welcome back concert sa Seoul matapos silang mag-disband noong 2016. This November 16 naman ang concert nila sa Mall of Asia Arena. Kaya sa Philo, Tito and Tita Blackjacks, i-ready na ang inyong light sticks at tuhod. Eto pa, Christmas is real na dito sa TV5. Pinailawan na ang ating Christmas ball para sa hatid sayang Pasko sa ating mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5! Merry Christmas mga kapatid! Kumpleto yan sa Christmas decorations gaya ng makukulay na Christmas lights at mga parol. Instagrammable yan kaya pwedeng-pwede niyong picturean kung daraan kayo dito sa Reliance. Kasama kanina sa pailaw sina TV5 President Guido Zabaliero at ang young actors ng Ang Himala ni Nino. At para mas feel ang Pasko, nakikanta rin ang UANP Chorale. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Friday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, nauuso ngayon ang kwelang version ng kantang What Was I Made For ni Billie Eilish. Binago ng netizens ang lyrics at ginawang puro meow 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 meow. Pakinggan yan sa report na ito. Meow, 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 meow. Sa Billie Eilish concert, effect! Yan ang viral video ng fans na iniba ang lyrics ng What Was I Made For ng American singer-songwriter. Ito ang tunay na bida, ang pusang senti sa Meow Song. Kumakain lang naman ng siopaw ang dayuhang ito sa Pilipinas. Pero may pumigil. Pabirong sinabi sa dayuhan na pusa raw ang siopaw.
Isa pa ngang nakaka-LSS na meow song dyan. Meow, meow, meow is wow, wow, wow. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, miyaw-miyaw na lang. Miyaw-miyaw na. Meow. May gusto ko makita yung sign language translator kung paano ito translate yun. Paano? Gawa na lang. Siguro sabi niya, shut up. Gawa na siya, Ito kasi ilang gabi na yan eh. 1 week na. Linggo na. At least nailabasan niya. Sige. Bubukas iba na. Share na natin sa ating Actually, sinabihan ko talaga sila AJ, gawa ng story. May joke lang. Ito lang, biyernes na. Mga kapatid, 82 days na lang. At Balik na. Aha. Yan po ang 40. Yan. Wala ka sa on-cam eh. Ayun yan, bilang ka tuloy. Ako na. Ikaw Ako na. Sige. Extra ko na to. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Miyaw-miyaw. Gandang gabi. Nagmamadali si Direk, tinanggal na niya yung extra.